Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, checkin natin itong Tusik Carbon Aero Seat Post. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba-like na rin. So meron na akong review nito dati, pero yung seat post na yon second hand. Pero ito, brand new to. Kaya ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Okay, so check natin. So ang sukat na kinuha ko dito guys ay 27.2 mm. Ang haba naman nito ay 400 mm. Ang tip ko sa inyo guys, kung medyo heavy rider kayo at gusto nyo mag carbon seat post, mas okay pa na habaan nyo yung seat post nyo. Para sa akin, in my theory, mas mahabang seat post, mas supported yung weight ng rider. Mas magaan pa to guys, kaysa dito sa seat post ko na review nung nakaraan, yung Coseblo. Although, ang halos nagpapabigat lang dito, itong seat clamp. Yung dulo ng seat post niya dito guys, yan, itong parte na to, gawa sa carbon. Hindi katulad nito, yan, gawa yan sa aluminum, kaya medyo mabigat. So, ang bigat niya guys ay nag-lock yung bigat niya sa 200 grams. Ang gaan nito. Damn! Damn! Ito naman yung comparison ng Coseblo. So, ang bigat nitong Coseblo, 260 grams. Same, but different. Yan, ito lang yung nagpapabigat, yung pinaka-clamp niya. So, ang presyo niya, 1,150 yata yun. Parang gano'n, 1.1 o 1.2. Kung pag-uusapan natin Chinese carbon, mas okay ako dito sa Tusik. Mas kampante pa ako dito kay Tusik. Pero hindi, hindi sobrang 100%. Kasi alam naman natin yung quality, di ba? Ng mumurahin na carbon. So bakit ako kumuha ng Aero Seat Post? Kaya naglalagay ng Aero Seat Post para yung turbulence dito sa may likod mabawasan. Ang aerodynamics kasi ng bike natin, medyo magulo. Hindi naman siya kasing streamline ng sasakyan o motor. Ang front section ng mga bike, mas aero yan kesa dito sa likod. Lahat ng wind turbulence nandito sa likod. Dito sa harap, wala namang nakaharang dyan. Kaya smooth yung flow ng hangin. Okay, so yun lang naman yung explanation doon kung bakit binabago ko na naman yung setup ni Schwinn. Ang ipapartner ko palang saddle dito, ito, nakuha ko lang ng second hand. Carbon din. Hindi nga lang, masakit sa puwet. Lagi kong pinapaalala dito sa shop na kapag gagamit kayo ng carbon seat post o kahit anong carbon parts, kailangan niya ng carbon paste para hindi siya dumulas, para may extra siyang grip, para maiwasan mo mag-over-tighten. Yun o, nakabit na. Okay. Yun lang. Ingat lang talaga kayo sa pagka-clamp ng carbon seat post. Lalo na kung nakaganito kayo, naka-bolt on na seat clamp. Mahirap yan kapag nagkamali kayo, pihit kayo ng pihit, higpit ng higpit. Dapat papakiramdaman nyo, paunti-unti. Tip ko naman sa mga first time lang mag-carbon, yung kalsada natin dito sa Pilipinas, syempre hindi naman sobrang smooth. Ang tip ko sa inyo, look ahead sa dadaanan nyo. Kunyari, mga 5 to 7 meters, na makikita nyo na yung medyo maliit na lubak. Iangat nyo na agad yung puwet nyo dito para hindi ma-absorb ng carbon seat post yung impact. Kasi nakaangat yung puwet mo eh, wala siyang load. Well, syempre, kailangan mo talaga magdoble ingat kasi Chinese brand lang na carbon yan. Nasa gagamit din yan, depende sa paggamit mo yan. So, yun guys, ang Tusik Carbon Aero Seat Post. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay? So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko,
leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.